Kabanata 471. Tumalikod si Larry at nagmura, ang walang kwentang Thomas na iyon, lubos niyang pinahiya ang ating buong race team. Napabuntong hininga din si Maya. Noong una ay inaakala niya na dahil sa sobrang suplado ni Thomas, magkakaroon siya ng mga espesyal na kakayahan, ngunit ngayon, sa pagtingin dito, isa lamang siyang makitid na pulauka sa isang balon na mayabang at walang kakayahan. Tila ito ay magiging isang talong laro. Dalawang pangkat ng race team ang nagpakita ng ganap na magkakaibang mga saloobin sa pag-iisip. Sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat, ang dalawang sasakyan ay sa wakas ay dumating sa unang curve. Sa isang karera, ang mga kakayahan ng driver ang hinuhusgahan kaysa sa performance ng kotse. Ang isang curve sa kalsada ay isang lugar kung saan ang mga kasanayan sa pagmamaneho ng isang tao ay madaling maipakita. Dahil sa isang tuwid na kalsada, ang kailangan mo lang gawin ay i-slam sa accelerator, dahil ang bilis ng kotse ay tinutukoy lamang ng performance ng kotse na walang gaanong kinalaman sa driver. Ngunit ito ay magiging iba sa mga curve ng kalsada. Pagdating sa mga curve na ito, ang pamamaraan at timing kapag pumasok ka sa liko ay napakahalaga. Ito ang magpapasya kung sino ang mananalo batay sa kung gaano kabilis sila makakaalis sa isang liko pagkatapos pumasok sa isa. Sa isang liko sa kalsada, ang performance ng isang kotse ay hindi na isang deciding factor. Sa halip, ang kinalabasan ay tutukayan sa personal na kakayahan ng driver. Naniwala ang lahat na mas mahusay ang kakayahan ni Matthew, nang hindi nakapasok sa mga subjective variable. Alam ng lahat na nagmamaneho si Thomas gamit ang isang kamay lamang, at sa ganitong estado, magiging mahirap ang pagmamaneho, kaya paano niya matatalo si Matthew sa isang liko ng kalsada? Imposible. Pagkatapos ng unang liko ng kalsada, kumpirmado na ang mga resulta. Siya ay hindi pa kaya sa isang tuwid na kalsada, at kung siya ay natalo sa mga liko ng kalsada, kung gayon walang pagkakataon na maabyutin siya ni Thomas at ito para mapabagsak. Ang lahat ay nakasalalay sa mga resulta ng unang curve ng kalsada. Nawalan na ng pag-asa sina Larry at Maya dahil sa kanilang mga mata, walang alinlangan na matatalo si Thomas sa laban. At mas inaalala nila kung paano nila tatawagan si Edith mamaya. Si Thomas kaya ang nagmaneho ng sasakyan noong mga panahong iyon. May malakas na pag-asa sa puso ni Maya, umaasang mangyayaring muli ang himala. Maliban sa kanya, walang nakasaksi sa magaling na eksena noon. Gaya ng inaasahan, isang himala ang nangyari sa susunod na sandali. Sa sandaling ang Ferrari ay malapit ng lumipad palabas, ang anti-lock braking system ay nailak ang mga gulong at ang kotse ay naitapon ng husto. Pagkatapos, ang buong kotse ay gumawa ng ilang malalalim na marka sa kalsada. Isang drift. Natigilan ng lahat. Nakita na ng lahat ang pag-drift noon, at alam ng lahat ang tungkol dito. Gayunpaman, walang sino man ang nakakapag-drift sa pinakamataas na takbo. Upang magawa ito, ang driver ay hindi lamang nangangailangan ng mahusay na mga kasanayan sa pagmamaneho, ngunit kailangan din ng isang malakas na mental toughness upang hamanin ang limitasyon. Ang dahilan ay hindi ang sasakyan ang nagdidrift, ngunit ang buhay mismo ang nagdidrift. Ang pagsasagawa ng drift sa ilalim ng normal na mga kondisyon ay maaaring magdulot ng mga aksidente, kaya't ito ay higit pa kapag ito ay ginawa sa pinakamataas na bilis. Sa pamamagitan ng kaunting pagkakamali, mawawala ang kanyang buhay. Malinaw, si Thomas ay isang mahusay na driver na nagtataglay ng parehong mga kasanayan at tapang. Nakumpleto niya ang lahat ng paggalaw ng drift halos sa isang iglap. Naanod ang sasakyan sa kanto at tuluyang nalampasan ng Lamborghini. Mabilis, tumpak at determinado ang kanyang mga galaw. Ang mga gulong ng Ferrari 458 ay pinakawalan. Nang walang anumang pagbawas sa bilis, ang Ferrari ay umalis sa kanto na kasing bilis ng kidlat at umalis. Sa kabaligtaran, ang Lamborghini sa kanyang likuran ay sinusubukan pa ring muling bumilis. Nang siya ay bumalik sa buong bilis, ang Ferrari 458 ay nauna na ng napakalayo. Ang parehong mga driver ay hindi magkaparehas ng antas. Naikuyom ni Maya ang kanyang kamao at sumigaw, siya nga. Tama iyan. Siya iyon, at ito ang himalang nakita ko noon. Kabanata 472. Si Maya Barlow ay nabighani sa paningin, habang si Larry Beckett ay naikuyom ng husto ang kanyang mga kamao habang lumalala lalo ang galit niya kay Thomas. Tinitigan ni Larry ang Ferrari 458 at nagkaroon ng matinding selos sa kanyang puso. Ironically, Maya kept saying to him, Larry, nakita mo ba? Ginagamit ni Thomas ang drifting technique nang lumiko siya sa kanto. Ito ang stunt na nabanggit ko sa iyo noon.
Bago iyon, naisip kong ikaw ang nagmamaneho ng kotse at napagkakamalan kong naisip mo na ang galing mo sa discarding ito. Wow! Napakalaking maling paghuhusga mula sa akin. Lumalabas na si Thomas ang kahangahangang tao na ito. Kritikal na nasaktan si Larry sa komento. Karamihan sa mga lalaki ay magre-react kapag narinig nila ang mga ganoong salita, lalo pa si Larry, isang lalaking may mataas na pagpapahalaga sa sarili. Higit sa lahat, ang mga salitang ito ay direktang nagmula sa bibig ni Maya. Si Maya ang pinakamamahal na babae ni Larry. Kakasabi pa lang ng pinakamamahal niyang babae na mas mababa siya sa ibang lalaki. Kung kayang tiisin ito ni Larry, hindi talaga siya lalaki. Nakaramdam siya ng matinding galit sa kanyang dibdib. Habang siya ay muling nakatingin sa track, malinaw na nanguna ang Ferrari 458 pagkatapos ng unang curve. Gayunpaman, nagkaroon ng agwat sa performance sa pagitan ng dalawang kotse. Ang Lamborghini ay nakabuntot pa rin sa likod ng Ferrari at hindi nag-relax saglit, na ginagawang posible pa ring mabawi ang pangunguna anumang oras. Ang problema ay ang ikalawa, ikatlo at maging ang ikaapat na sulok ay malapit na. Matapos makadaan sa ilang magkakasunod na sulok, ang Ferrari 458 ay nauna ng napakalayo hanggang sa hindi na makita ang mga ilaw nito sa likuran ng Lamborghini. Bukod dito, nagawa ni Thomas ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit lamang ng isang kamay sa mga pangyayari sa pagmamaneho ng isang lumang kotse. Kung si Thomas ay magmaneho sa kanyang pinakamahusay na estado, maaari niyang mapuksa si Matthew Hogan mula pa sa simula. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat kung bakit galit na galit si Thomas. Nasa kanya ang kabisera ng kabaliwan. Kung pinagkadalubhasaan din nila ang ganoong kalakas na kasanayan sa pagmamaneho, magiging baliw din sila tulad ni Thomas. Walang hindi inaasahang kinalabasan para sa kompetisyon. Tinawid ni Thomas ang finishing line na may ganap na pangunguna, habang ang Lamborghini ay sumuko sa sprint sa dulo at ito ay dahan-dahang umindayog sa finishing line. Pagkababa ng sasakyan, bakas sa mukha ni Matthew ang matinding pagkabigo. Ang iba pang partido ay binigyan siya ng daan, ngunit sa huli, talo pa rin siya. Tuluyan na rin siyang nawala. Bagamat palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na nasa tuktok sa kanyang kasanayan sa pagmamaneho sa pambansang antas. Ngayon ay napagtanto niya na mayroong isang tao na mas mahusay kaysa sa kanya. Kung sino man ang makakatalo kay Thomas, kung gayon ito ang taong kilala bilang pinakamalakas na magkakarera ng koponan ng Lamborghini. Lumapit si Matthew kay Thomas. Bagaman siya ay labis na naguluhan, inamin niya ang kanyang pagkatalo. Bilang isang racer, kredibilidad ang pinakamahalagang bagay. Nagkusa siyang iunat ang kanyang kamay kay Thomas, natalo ako. Lumapit si Thomas, nakipagkamay, at nagkusa na humingi ng tawad tungkol sa mga gawain ng iyong ama, nais kong humingi ng tawad sa iyo. Medyo sobra ang mga kilos ko. Umagalpak ng tawa si Matthew at sinabing, sa totoo lang, maayos ang tatay ko, hindi niya lang mapasuko ang galit niya. Siya ay laban kay Edith Barlow sa buong buhay niya, at siya ay natalo ng husto sa unang pagkakataon. Kaya naman hiniling niya sa akin na kunin ang dignidad para sa kanya. Sa kasamaang palad, ang aking mga kasanayan ay hindi kasing husay ng sa iyo. Kung sakaling malaman ng tatay ko ang tungkol sa pagkatalo ko, malamang na mapagalitan ako sa kanya. Bagaman mas mayabang si Matthew, mayroon din siya ng matapat na pagkatao. Tinanggap niya ang kanyang depekto ng walang anumang karagdagang reklamo. Para sa mga taong mas magaling sa kanya, hindi kailanman nagsalita si Matthew ng walang kaparerekon. Ang pakikitungo niya kay Thomas ay katulad ng pagtrato niya sa lalaking iyon. Nagkamayan ang dalawa, at sinabi ni Matthew, "Sure, I will stick to the agreement we made in the beginning." Natalo ako, at yun lang. Thomas, sa susunod na pagkikita natin, sasabak ako sa mountain bike race. Ang taong makikipagkarera sa iyo ay hindi ako, ngunit ang taong ito, na tiyak na matatalo ka. Umiti si Thomas, paumanhin, hindi ko kailanman alam kung paano isulat ang salitang pagkatalo sa buong buhay ko. Pareho silang baliw. Lalong napangiti si Matthew, hindi mo alam kung paano baybayin ang salitang pagkatalo. Hindi ko inaasahan na hindi ka marunong magbasa. Pumili ka ng diksyonaryo kapag may oras ka. Iniwas niya ang kanyang kamay, tumalikod, at umalis. Nang madaanan niya si Larry, malamig na bumantong hininga si Matthew, nako, kakaiba talaga na may mga taong kayang maging kapitan na may mababang kakayahan. Kung ikaw ay maingat, magbitiw ng mas maaga at magbigay daan sa mga taong may tunay na kakayahan. Kabanata 473. Napangisi si Larry habang binibigkas ang mga salitang ito. Lumalakas ang galit niya.
Para sa kompetisyon ngayong gabi, ninakaw ni Thomas ang pansin, habang si Larry ay nakakakuha ng lahat ng panlalait, paghamak at kabalintunaan. Nagkaroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan nila. Kung posible ito, hindi makapaghintay si Larry na patayin si Thomas sa 8 malalaking tipak. Sa pagtatapos ng kompetisyon, sunod-sunod na umalis ang mga miyembro mula sa koponan ng Lamborghini. Masayang tumakbo si Maya at nagsimula ng usapan kasama si Thomas. Nang makita niya ang pinakamamahal niyang babae na masayang nakikipag-usap sa ibang lalaki, mas nagselos si Larry. Pinagsama niya ang damdamin ng galit at selos. Tumenya si Larry kay Frog sa tabi niya. "Kapitan, ano ang problema?" Maingat na tanong ni Frog, alam niyang masama ang loob ni Larry sa pagkakataong iyon at baka madali siyang masaktan. Pamulong si Larry kay Frog. Umanap ng ilang mga tao at talunin ang snot mula sa bastard na iyon. Ang bastard ay natural na tumutukoy kay Thomas. Tumango si Frog, inilabas ang kanyang cellphone, at tatawag na lang sana. Dagdag pa ni Larry, "Don't make the call on your own." Kumastos ng pera upang maghanap ng mga tagalabas upang magawa ito, at iwasang matuklasan ni na Ginoong Barlow at Maya. "Sige, naintindihan ko." Matapos maghanap sa kanyang listahan ng kontak sa telepono, nakakita si Frog ng angkop na numero at agad na nagdial. "Hello, Mr. Evans, may trabaho ba para sa akin?" $300,000. Tumulyap si Frog kay Larry. Tumango si Larry sa ulo. "Sure, kailangan mo munang harapin ang usapin bago kita bayaran ng pera. Siguraduhing maayos ang bagay na ito ngayong gabi." Ngayong gabi, magkakaroon ng isang Ferrari 458 na magmumula sa. Habang si Frog ay abala sa paghahanap ng mga tagalabas upang makapaghiganti laban kay Thomas, walang alam sina Maya at Thomas tungkol dito at patuloy na nag-uusap. Nagulat si Maya at nag-usisa tungkol sa mahusay na pagmamaneho ni Thomas. Tinanong niya, "Thomas, saan mo natutunan ang iyong mga kasanayan sa kotse?" "Sa West Coast." "Ang West Coast? Paano ito nangyari?" "Dati ako ay isang sundalo sa West Coast, at may mga espesyal na nagtuturo sa amin ng mga kasanayan sa pagmamaneho." "Paano nagtuturo ang mga instructor?" "Ang pangunahin sa kanilang mga turo ay ang maging mas mabilis ng kaunti kaysa sa iba." Nagkibit balikat si Thomas, "Natutunan naming magmaneho para sa pagpatay at pagtakas. Hindi alintana kung anong mga kadahilan ang nais mong pag-usapan, kailangan mong maging mas mabilis kaysa sa iba. Ibig sabihin, anuman ang kotse na aming minamaneho, dapat nating gamitin ang lahat ng aming makakaya upang maabyutin ang kalaban at maging mas mabilis kaysa sa kanya. Sa paggawa nito, saka lang magiging posible na isagawa ang susunod na hakbang. Ang pagmamaneho sa West Coast ay papatay sa sinumang mabagal." Tumango si Maya. Hindi nakakagulat na si Thomas ay maaaring magkaroon ng gayong natatanging mga kasanayan sa pagmamaneho. Kung mas mabagal ka kaysa sa iba, ang iyong buhay ay mawawala sa isang iglap, pinipilit kang patuloy na lampas sa iyong mga limitasyon. "Dahil gabi na, kailangan ko nang umuwi." "Well, see you sa training site bukas." Pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, sumakay na si Thomas sa sasakyan at umalis kaagad. Hindi niya napansin ang malaswang ngiti sa mukha ni Larry sa likuran niya. Makakauwi ba siya ng maayos sa pagkakataong ito? Kabanata 474. Mabilis na pinaandar ni Thomas ang kanyang Ferrari 458 sa isang maluwang na kalsada. Pabilis ng pabilis ang pagmamaneho niya. Habang nagmamaneho siya at lubos na nag-e-enjoy, binuksan pa niya ang mga bintana ng sasakyan para maramdaman ang simoy ng hangin. Bilang isang lalaki, mayroon siyang sariling libangan. Nagustuhan ng ilang tao ang mga laro, nagustuhan ng ilan ang animation, nagustuhan ng ilan ang mga bahay, at nagustuhan ng ilan ang paglalakbay. Gusto ni Thomas ang mga kotse. Kahit na ito ay isang lumang kotse, ito ay isang Ferrari pa rin. Isa rin itong sports car na nagkakahalaga ng higit sa $2,000,000. Para sa mga taong tulad ni Thomas, na nagmamayari ng isang negosyo sa pag-arkila ng kotse sa buong taon, napakasarap na makapagmaneho ng ganoong sports car paminsan-minsan. Ito ay tulad ng isang taong tumigil sa paninigarilyo sa mahabang panahon na biglang bumalik sa paninigarilyo isang araw. Ang pakiramdam ng sunod-sunod na paninigarilyo ay talagang hindi maipaliwanag na kapanabik. Kinokontrol ni Thomas ang kotse hanggat gusto niya, gamit ang iba't ibang mga diskarte sa kalooban na parang siya ay nangganyo. Habang nagmamaneho siya ng sasakyan, bigla niyang naramdaman na may mali sa daan.
Desididong tinapakan niya ang preno at huminto ang sasakyan matapos mag-slide ng 100 metro. Gaya ng inaasahan, nakaharang sa kalsada sa unahan ng 7 o 8 motorsiklo. Isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng hindi mainstream na fashion ay nakaupo sa rehas na may hawak na baseball bat sa kanilang mga kamay. Ang paraan ng pagmamaneho nila ay parang gusto nilang gumanti sa isang tao. Ipinatong ni Thomas ang kanyang mga kamay sa manibela at malamig na tumingin sa mga taong ito. Lumapit ang lahat ng mga taong ito at pinagmasdan ang paligid ng kanyang sasakyan, isa-isa siyang binasted. Nanatiling tahimik si Thomas at tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Kailangan niyang malaman kung ang mga taong ito ay sinasadyang gumaganti sa kanya o hinaharangan nila ang kalsada ng hindi sinasadya. Kung ito ang huling dahilan, ito ay hindi isang problema sa lahat. Kung ito ang unang dahilan, ito ay naging isang problema. Sino ang gustong gumanti sa akin? Lumabas ka sa kotse. Tinapik ng maliit na rascal ang engine bonnet ng sasakyan. Bahagyang kumunat ang noo niya. Ang pinaka-unbearable na bagay para sa isang car lover na tulad niya ay ang makitang hindi nirerespeto ng iba ang kanyang sasakyan. Pagkatapos, pinatay niya ang makina ng sasakyan, hinaila ang handbrake, binuksan ang pinto ng kotse, at lumabas. Pinalibutan siya nitong grupo ng mga tao at bawat isa sa kanila ay nakatingin kay Thomas na nakangiti. Lahat sila ay gumagawa ng clattering percussion mula sa mga baseball bat sa kanilang mga kamay. Ikaw ba si Thomas? Alam mo ba kung ano ang ginawa mong mali? Pagkarinig sa tonong ito, sa tingin ko ay may sadyang gumaganti sa akin. Ang mga taong ito ay hindi basta-basta humaharang sa kalsada at ninanakawan ako, kung hindi, paano nila magiging malinaw ang aking pagkakakilanlan. Bahagyang sinabi ni Thomas, binibigyan kita ng 10 segundo para sabihin sa akin kung sino ang utak sa likod ng balangkas. Ano? Natigilan ang ulo ng rascal, hoy, may brain hemorrhage ka ba? Tingnan mo, ilan ang lalaki natin, at ilan ang lalaki mo. Napatingin si Thomas sa kanyang relo. 5 segundo na lang ang natitira sa inyo. Darn it, ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Inihampas ng maliit na bastos ang kanyang baseball bat at marahas na hinampas ito sa ulo ni Thomas. Paano magagawa ng isang maliit na bastos na makipaglaban sa God of War? Umiwas siya at tinamaan ng suntok ang tiyan ng maliit na bastos. Sa isang iglap, namumugto ang dalawa niyang mata. Napaluhod siya sa sakit, ipinatong ang mga kamay sa tiyan. Bagamat hindi siya patay, hindi siya makagalaw ng ilang sandali. Ang lahat ay naging sabik na masaksihan ng tanawing ito. Darn it! You dare to fight back? Guys, sip-in natin siya. Isang grupo ng mga tao ang sumugod, winawagayway ang kanilang mga patpat at naghahanda sa pag-atake. Gayunpaman, hindi nila mahawakan ang katawan ni Thomas at lahat sila ay lumipad palabas sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lakas ni Thomas ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Higit pa sa kanilang kakayahan na gumanti sa lalaking ito. Kabanata 475. Lumakad si Thomas sa isang maliit na bastos at gaanong nagsabi, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung sasabihin mo sa akin ang mastermind behind the scene, ililigtas ko ang iyong buhay. Umisi ang ngipin at nagsagot, boy, sa palagay mo maaari mo ba talagang labanan ng maayos? Alam mo ba kung sino ang naiinis sa iyo ngayon? Oh, sino ito? Ang maliit na bastos ay natuwa at sinabi, mas mabuti na huwag kang umihi sa iyong takot. Kami ay mga miyembro ng Red Mist Front. Ang Red Mist Front. Taglit na nag-isip si Thomas. Parang may konting impression siya sa gang. Naalala niyang hiniling niya kay Taurus na bugbugin ang mga miyembro ng gang noong nasa Flowers Garden siya. Paano sila gumaling sa kanilang mga sugat at nakalimutan ang kanilang sakit ng napakabilis? Nang makita nila si Thomas na tuliro, tumayo ang bastos at pinunasan ng alikabok sa kanyang katawan. Natatakot ka ba ngayon? Bago pa siya makatayo ng matatag, sinipa siya ni Thomas at diretso siyang lumipad palabas. Umiga siya sa lupa at inilabas ang kanyang cellphone, how dare you try to fight back? Okay, teka hanggang tawagan ko ang aking boss, si Ginoong Evans ngayon. Pagkatapos, hihintayin mo ang iyong sariling kamatayan. Umiti si Thomas at lumitaw na hindi na siya balisa. Diretso siyang umupo sa rehas at tahimik na naghintay. Wala pang 20 minuto, sumugod ang isa pang grupo ng mga tao. Tinatay ang 20 motorsiklo na may hindi bababa sa 2 tao sa bawat motorsiklo ang dumating sa pinangyarihan. Mayroong kahit na 3 mga tao sa ilan sa mga motorsiklo. Malinaw, narito sila upang magbigay ng backup.
Tumakbo ang maliit na bastos at sinabi sa namamahala, Mr. Evans, ito ang taong pinag-uusapan ko. Alam niyang miyembro tayo ng Red Mist Front, at naglakas loob pa rin siyang elmaban. Si Mr. Evans ang bastos na nabanggit ay si Cadel Evans mula sa Red Mist Front. Yumuko siya at sinigawan ng bastos gamit ang kanyang mga labi, 7 o 8 tao sa inyo ay hindi man lang makikitungo sa isang taong ito. Lahat kayo ay kabuoang basura at kaiya-hiya sa Red Mist Front. Kumuha siya ng isang bakal na pamalo at sinisingil kay Thomas. Nang makalapit siya ay unti-unting naramdaman ni Cadel na tila pamilyar ang lalaking nasa harapan niya na para bang nakita niya ito kung saan. Nang mas mababa sa 3 metro ang layo nila ni Thomas, nakita nilang malinaw ang mukha ng bawat isa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang itinaas ni Thomas ang kanyang ulo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng liwanag ng buwan bilang backdrop, ang mukha ng Godfather ay nahayag. Klang! Pumagsak sa lupa ang baras na bakal sa kamay ni Cadel at nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Tumutulo ang malamig na pawis ng hindi sinasadya habang ang gulat at takot ay kumalat sa buong katawan niya. Siya iyon, ang lalaking iyon ay nakakatakot. Yung pangyayari sa Flowers Garden ay sariwa pa sa isip ko. Nabugbog ako ni Thomas at napilayan. Kinailangan ng malaking pera para halos hindi makabawi sa aking kasalukuyang anyo. Kahit papaano, ang mga sugat sa katawan ay madaling mabawi, ngunit ang mga sugat sa puso ay mahirap mabawi. Sa tuwing may makikita siyang kamukha ni Thomas sa kalye, iyuko niya ang ulo sa takot at hindi maglalakas loob na kumilos. Ang kanyang mukha bilang pinuno ng gang ay tuluyang nawala. Ang Red Mist Front ay bumababa mula noon, at ito ay naging isang maliit na grupo na lang kamakailan. Marami sa kanilang orihinal na mga nasasakupan ang umalis at humingi ng kanlungan sa ilalim ng mga pakpak ng iba pang mga leader ng gang. Takot si Cadel kay Thomas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung makita man lang niya ang peke ay matatakot siya hanggang sa mamatay, ano ang magiging reaksyon niya sa totoong Thomas. Kaya lang hindi alam ni Cadel ang tunay na pangalan ni Thomas. Kung alam niya ito, sana ay hindi niya kinuha ang trabaho ngayong gabi. Para siyang God of War. Hindi mo maaaring patayin ang God of War. Itatapon mo lang ang buhay ko. Sa kasamaang palad, walang kaalam-alam ang bastos na katabi niya. Hindi naman kasi siya nakasali sa huling away. Itinuro niya si Thomas gamit ang isang baseball bat, "You little bastard, today Mr. Evans is here, and you sure to be dead soon." Ngayon ay binibigyan kita ng pagkakataong lumuhad at tulungan si Mr. Evans na dilaan ang kanyang sapatos, at iiwan kong buo ang bangkay mo. Bahagyang ngumiti si Thomas at walang sinabi, ngunit tahimik na tumingin kay Mr. Evans. Ang buong katawan ni Cadel ay nanginginig ng husto at halos hindi na siya makatayo. Kabanata 476. Ang mga rascal ay walang kaalam-alam at inakala na nanginginig si Cadel dahil sa nagyayelong malamig na temperatura ngayong gabi. Ipinagpatuloy niya ang pagturo ng kanyang mga daliri kay Thomas at sinabi, "Little bastard, hindi mo ba ako narinig? Inuutusan kita." Bago pa siya matapos sa pagsasalita, sumigaw si Cadel ng, "Manahimik ka." Nagmamadaling napahinto kaagad ang kanyang bibig at naglakas loob siyang hindi magbitiw ng isang salita. Gayunpaman, mukhang mayabang pa rin siya, iniisip na sisubog na si Cadel sa sobrang galit. Ang sumunod na nangyari ay natigilan ng lahat sa pinangyarihan. Nakita ng lahat na si Cadel ay tinitiklop ang kanyang manggas at lumuhod. Sa harap ng maraming tao, nakaluhod si Cadel sa harap ni Thomas. Nataranta ang mga rascal. Ano ang sitwasyon na ito? Hindi lamang ipinakita ng aking boss ang kanyang pag-init ng ulo, ngunit pati na rin siya ay inamin ang kanyang pagkatalo. Mr. Evans, anong ginagawa mo? 2 beses na kumubkob si Cadel sa harap ni Thomas at magalang na sinabi, "Mr. Mayo, hindi ko talaga alam ang target ngayong gabi ay ikaw. Kung alam kong ikaw iyon, hindi ko hahadlangan ang iyong daan kahit nabigyan mo ako ng 100 lakas ng loob. Mr. Mayo, patawarin mo kami dahil sa iyong pagkahabag. Maaari mo ba kaming pakawalan sa oras na ito? Alam kong mali ako sa ginawa ko." Ginagawa ni Cadel ang mga pangungusap na ito sa isang mapagpakumbabang tono. Humihingi siya ng awa at huwag maglakas loob na saktan si Thomas kahit kaunti. Ang maliit na rascal ay hindi tanga. Nang makita niya na ganito ang kanyang amo, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano nakakatakot ang lalaking ito sa harap niya. Sa oras na ito, nawala ang isip nila sa pangyayari dahil sa takot. Ito. Ang maliit na rascal ay tumingin sa paligid at hindi niya alam kung paano tumugon ng ilang sandali.
Paano ko masasaktan ng isang tao na kinatakutan ng aking amo? Sa pamamagitan ng isang putok, ang gangster ay kumumpas tulad ng pagbasag ng bawang. Sinasabi ng kanyang bibig ang anumang magandang bagay na naiisip niya at naluluha siya. Nang mapagtonto niyang hindi gumagalaw si Thomas, naisip niyang nagalit pa rin si Thomas. Kaya, naisipan niyang yakapin ang mga binti ni Thomas at tulungan siyang dilaan ang kanyang sapatos. Mr. Mayo, mali ako. Tutulungan kitang dilaan ang iyong sapatos hanggang sa malinis ito. Inaasahan kong iligtas mo ang aking buhay. O sige, walang imik si Thomas. Dahil wala siyang ganoong kakaibang ugali, winagayway niya ang kanyang kamay sa salbaha, ngayon isara mo ang iyong bibig at lumuhod ka doon ng tahimik. Roger yan. Paulit-ulit na tumango ang maliit na rascal gamit ang ulo, habang nakaluhod siya sa lugar ng hindi naglakas loob na gumalaw. Tumingin ulit si Thomas kay Cadell at tinanong, sabihin mo sa akin, sino ang utak sa likod ng balangka sa oras na ito? Hindi naglakas loob si Cadell na itago ang anumang bagay at matapat na sumagot, si Larry Beckett ito. Larry Beckett. To be honest, medyo nagulat si Thomas. Ang unang pinaghihinalaan na siya ay ang mga tao mula sa Skyworld Enterprise o ang mga tao mula sa Dawson Medical Society. Gayunpaman, hindi pala ang dalawang ito, ngunit si Larry Beckett na tinulungan niya lang. Mukhang ang mga bagay ay naging mas kawili-wili. Tinulungan niya si Larry upang malutas ang kanyang problema, ngunit nagpa siya si Larry na maghanap ng gagantay sa kanya pagkatapos nito. Bukod dito, si Larry ay kumukuha ng mga miyembro mula sa Red Mist Front na wala namang kinalaman sa kanya. Tila natakot din si Larry na baka may matuklasan ang kanyang motibo. Umiling-iling si Thomas nang walang magawa. Ang mga tao sa mundong ito ay talagang may malaswang intensyon. Matapos marinig ang dalawang salita, Larry Beckett, malamang alam niya kung ano ang sitwasyon. Minsan kapag sinubukan mong isave ang iba, ilalagay lamang sila sa mas nakakahiyang mga sitwasyon. Mukhang nawala ng prinsipyo si Larry ngayon. Ang isang taong may matibay na pagpapahalaga sa sarili tulad niya ay tiyak na maghihiganti kay Thomas. Gayunpaman, dahil sa kanyang mataas na katayuan sa panlipunan, magiging abala para sa kanya na madungisan ang kanyang sariling mga kamay. Iyon ang dahilan kung bakit humingi siya ng tulong kay Cadell at sa kanyang mga tauhan. Kabanata 476. Ang mga rascal ay walang kaalam-alam at inakala na nanginginig si Cadell dahil sa nagyayelong malamig na temperatura ngayong gabi. Ipinagpatuloy niya ang pagturo ng kanyang mga daliri kay Thomas at sinabi, "Little bastard, hindi mo ba ako narinig? Inuutusan kita." Bago pa siya matapos sa pagsasalita, sumigaw si Cadell ng, "Manahimik ka." Nagmamadaling napahinto kaagad ang kanyang bibig at naglakas loob siyang hindi magbitiw ng isang salita. Gayunpaman, mukhang mayabang pa rin siya, iniisip na sisubog na si Cadell sa sobrang galit. Ang sumunod na nangyari ay natigilan ng lahat sa pinangyarihan. Nakita ng lahat na si Cadell ay tinitiklop ang kanyang manggas at lumuhod. Sa harap ng maraming tao, nakaluhod si Cadell sa harap ni Thomas. Nataranta ang mga rascal. Ano ang sitwasyon na ito? Hindi lamang ipinakita ng aking boss ang kanyang pag-init ng ulo, ngunit pati na rin siya ay inamin ang kanyang pagkatalo. Mr. Evans, anong ginagawa mo? 2 beses na kumubkob si Cadell sa harap ni Thomas at magalang na sinabi, "Mr. Mayo, hindi ko talaga alam ang target ngayong gabi ay ikaw. Kung alam kong ikaw iyon, hindi ko hahadlangan ang iyong daan kahit nabigyan mo ako ng 100 lakas ng loob. Mr. Mayo, patawarin mo kami dahil sa iyong pagkahabag. Maaari mo ba kaming pakawalan sa oras na ito? Alam kong mali ako sa ginawa ko." Ginagawa ni Cadell ang mga pangungusap na ito sa isang mapagpakumbabang tono. Humihingi siya ng awa at huwag maglakas loob na saktan si Thomas kahit kaunti. Ang maliit na rascal ay hindi tanga. Nang makita niya na ganito ang kanyang amo, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano nakakatakot ang lalaking ito sa harap niya. Sa oras na ito, nawala ang isip nila sa pangyayari dahil sa takot. Ito. Ang maliit na rascal ay tumingin sa paligid at hindi niya alam kung paano tumugon ng ilang sandali. Paano ko masasaktan ng isang tao na kinatakutan ng aking amo? Sa pamamagitan ng isang putok, ang gangster ay kumumpas tulad ng pagbasag ng bawang. Sinasabi ng kanyang bibig ang anumang magandang bagay na naiisip niya at naluluha siya. Nang mapagtonto niyang hindi gumagalaw si Thomas, naisip niyang nagalit pa rin si Thomas. Kaya, naisipan niyang yakapin ang mga binti ni Thomas at tulungan siyang dilaan ang kanyang sapatos. "Mr. Mayo, mali ako. Tutulungan kitang dilaan ang iyong sapatos hanggang sa malinis ito.
Inaasahan kong iligtas mo ang aking buhay. O sige, walang imik si Thomas. Dahil wala siyang ganoong kakaibang ugali, winagayway niya ang kanyang kamay sa salbaha, ngayon isara mo ang iyong bibig at lumuhod ka doon ng tahimik. Roger yan. Paulit-ulit na tumango ang maliit na rascal gamit ang ulo, habang nakaluhod siya sa lugar ng hindi naglakas loob na gumalaw. Tumingin ulit si Thomas kay Cadell at tinanong, sabihin mo sa akin, sino ang utak sa likod ng balangka sa oras na ito? Hindi naglakas loob si Cadell na itago ang anumang bagay at matapat na sumagot, si Larry Beckett ito. Larry Beckett. To be honest, medyo nagulat si Thomas. Ang unang pinaghihinalaan na siya ay ang mga tao mula sa Skyworld Enterprise o ang mga tao mula sa Dawson Medical Society. Gayunpaman, hindi pala ang dalawang ito, ngunit si Larry Beckett na tinulungan niya lang. Mukhang ang mga bagay ay naging mas kawili-wili. Tinulungan niya si Larry upang malutas ang kanyang problema, ngunit nagpa siya si Larry na maghanap ng gagantay sa kanya pagkatapos nito. Bukod dito, si Larry ay kumukuha ng mga miyembro mula sa Red Mist Front na wala namang kinalaman sa kanya. Tila natakot din si Larry na baka may matuklasan ang kanyang motibo. Umiling-iling si Thomas nang walang magawa. Ang mga tao sa mundong ito ay talagang may malaswang intensyon. Matapos marinig ang dalawang salita, Larry Beckett, malamang alam niya kung ano ang sitwasyon. Minsan kapag sinubukan mong isave ang iba, ilalagay lamang sila sa mas nakakahiyang mga sitwasyon. Mukhang nawala ng prinsipyo si Larry ngayon. Ang isang taong may matibay na pagpapahalaga sa sarili tulad niya ay tiyak na maghihiganti kay Thomas. Gayunpaman, dahil sa kanyang mataas na katayuan sa panlipunan, magiging abala para sa kanya na madungisan ang kanyang sariling mga kamay. Iyon ang dahilan kung bakit humingi siya ng tulong kay Cadell at sa kanyang mga tauhan. Kabanata 477. Ito ay dahil sa aking pagtulong ay naging kaaway siya. Ngumiti si Thomas at sinabi kay Cadell, okay, malinaw ako sa bagay na iyon. Siya nga pala, hindi ka na makakabalik at maipaliwanag ito kay Larry, tama ba? Mapait na ngumiti si Cadell. May kailangan bang ipaliwanag? Siya ay maituturing na napakamagalang kung hindi siya bumalik upang bugbugin si Larry. Ang basurang iyon ay simpleng itinutulak siya sa lugar ng apoy. Sinabi ni Cadell, huwag kang mag-alala, Mr. Mayo. Tuturuan ko ng leksyon si Larry sa oras na bumalik ako. Tinaway ni Thomas ang kanyang kamay, hindi, putulin mo lang ang lahat ng mga paraan ng pakikipag-ugnay sa kanya pagkatapos mong bumalik at wala kang pakialam sa iba pang mga bagay. Tumango si Cadell, Roger yan. Tumayo si Thomas, pinunasan ng alikabok sa kanyang katawan, dumiretso pabalik sa kotse, at nagmaneho. Ayaw ni Thomas na gumanti si Larry kay Cadell dahil mayroon siyang sariling plano. Pagkatapos ng lahat, si Larry ang kapitan ng koponan. Kung wala ang kapitan, ang koponan ay agad na magkakahiwalay, na kung saan ay napaka-detrimental sa koponan. Wala namang nagawa si Thomas para mag-sorry kay Edith Barlow. Bukod dito, karaniwan ay sinasarili lamang ni Thomas ang kanyang mga sama ng loob ng mag-isa, nang hindi na nangangailangan ng iba upang hindi makagambala. Matapos makita na umalis ang sasakyan ni Thomas, dahan-dahang tumayo si Cadell at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang shirt sa likuran ni Cadell ay basang-basa na sa pawis, at wala kahit isang malinis na bahagi sa buong katawan niya. Tinulyapan niya ang rascal na katabi niya at inis na sinabi, huwag tawagin ang mga tao sa pagmamadali mula ngayon. Tandaan na tingnan muna kung sino ang target bago tumawag. Ibinaba ng rascal ang kanilang ulo, hindi ko alam na ganon kabangges si Thomas. Gayunpaman, boss, sino ang taong ito na tinawag na Thomas? Sa pagsasalita tungkol dito, hindi mapigilan ni Cadell na isipin ang nakaraan kung saan pinahirapan siya ni Thomas ng labis sa gabing iyon. Diyon ang pinakamalaking trauma sa kanyang buhay. Nagulat siya at sinabi, hindi siya isang tao, siya ang Diyos ng digmaan mula sa impyerno. Pinapabilis ni Thomas ang kanyang sports car sa mahabang gabi. Matapos ang pagmamaneho ng higit sa 40 minuto, nakauwi si Thomas. Nang siya ay pumasok sa bahay, pasado 11:00 na ng gabi. Ang asawa niya na si Emma ay nakaupo sa sofa na nakapijama. Nanunood siya ng TV ngunit ang kanyang mga mata ay papikit na para bang makakatulog siya anumang oras. Nang napagtanto niyang bumalik na sa wakas si Thomas, masaya siya sandali. Pagkatapos, nagsimula na naman siyang magpout ng labi at tumalikod sa kanya ng malamig na paghilik. Si Thomas ay dahan-dahang lumakad patungo kay Emma tulad ng isang bata na nagkamali lamang. Malamig na sinabi ni Emma, oh, masyado ka atang busy. Marunong ka pa ba bumalik sa bahay? Tita mo, anong oras na ngayon?
Mamantong hininga si Thomas, may pagkaantala dahil sa isang hindi inaasahang bagay. Patawad. Kung may kailangan tayong pag-usapan, sabihin mo lang sa akin ng maaga. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Ah, sa palagay ko, pinapanatili mo ang isang may bahay sa labas, hindi ba? Kapag nagselos ang isang babae, naiisip niya ang lahat ng uri ng magulo. Diretso na kinapkip ni Emma ang kanyang short na tagpuan ng susi ng Ferrari. Nagulat siyang tumingin sa susi ng sasakyan. Hindi ito ang susi ng kotse na binili mo dati. Thomas, bumili ka pa ng isa pang Ferrari. Nang hindi hinihintay na ipaliwanag ni Thomas ang kanyang sarili, tumayo si Emma at naglakad papunta sa pintuan. Habang nakatingin siya patungo sa garahe, nakita niya ang pangalawang Ferrari na nakapark sa garahe. Hindi na siya maaaring manatiling kalmado. Nag-aalala at galit na tanong niya, Thomas, maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari? Paano mo kakayanin ang isang mamahaling kotse sa iyong sweldo? Ilan ang itinatago mo sa akin? Bigla, parang may naisip si Emma at tinanong. Thomas, matapat mong sagutin ako. Ibinento mo ba ang iyong katawan kapalit ng pera? Kabanata 478. Natahimik si Thomas. Bakit ganto mag-isip ang babaeng ito sa mga kakaibang paraan? Nakabaligtaran, si Emma ay nakalubog pa rin sa sarili niyang mundo. Ang kanyang mga mata ay naging mapatla at sinabi sa isang nasasakal na tinig, hindi nakakagulat na hindi ka nagkaroon ng pisikal na intimacy sa akin ng mahabang panahon. Thomas, gaano ka manggahas na ibigay ang iyong buong lakas sa mga mayamang kababaihan? Pinaigo mo talaga ako. Bagaman ang aming pamilya ay kulang sa pera, hindi namin nais ang maruming pera na ito. Tinuro niya ang dalawang Ferraris at sinabing, ito ang ipinagpapalit mo pagkatapos na ibenta ang iyong katawan. Alisin mo ang mga kotseng ito. Ayokong makita sila. Nakakadiri sila. Mukha namang natulala si Thomas. Bagaman siya ang Diyos ng digmaan, naramdaman niya na mayroon ding mga mahirap na problema na hindi niya kayang malutas sa unang pagkakataon. Ang kanyang asawa ay magaling sa lahat ng paraan, ngunit siya ay isang taong sobra kung magalit. Mayroon din siyang isang pambihirang paraan ng pag-iisip at lagi niyang naiisip ang mga bagay na hindi dapat isipin. Nakakahiya siyang umubo, Emma, sa totoo lang, hindi tayo nagkakaintindihan. Mali ang yung mga naiisip at imahinasyon. Nagsisinungaling ka pa rin ba sa akin? Hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo. Okay, hindi ka nagsinungaling sa akin. Ipaliwanag mo sa akin, paano mo kayang bumili ng dalawang Ferrari sa iyong buwan ng sweldo na $8,000? Huling oras na sinabi mo iniligtas mo ang isang Ferrari General Agent. Paumanhin, hindi ako tanga. Sa pamamagitan ng pagligtas ng kanyang buhay, mabibigyan kanya ng dalawang kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Hindi ba ito masyadong mahal para sa gasto sa medisina? Bamantong hininga si Thomas at inisip na ang kadahilan ng ito ay hindi nakapakipakinabang. Wala siyang pagpipilian kundi ang itapat ang bahagi ng katotohanan. Sa gayon, dahil tinanong mo ito, ayokong itago sa iyo ang katotohanan. Sa totoo lang, ayokong sabihin sa iyo ang totoo sa una dahil natatakot ako na baka mag-alala ka kapag alam mo ito. Nang matapos ang pagsasalita, inabot ni Thomas at kumuha ng isang piraso ng dokumento at ibinigay kay Emma. Nalito ito ni Emma na naguguluhan, ano ito? Kontrata. Anong kontrata? Kontrata ng driver ng karera. Driver ng karera. Tumango si Thomas, lihim akong nag-sign ng isang kontrata sa likuran ng koponan ng Ferrari. Ngayon ako ay isang opisyal na driver ng karera ng koponan ng Ferrari. Ang dalawang kotseng ito ay isang paraan na inalok ng koponan ng karera para sa akin upang sanayin ang aking mga kasanayan sa kotse. Kung ang aking kasanayan sa pagmamaneho ay bumuti, bibigyan ako ng koponan ng mga kotse na may mas mahusay na pagganap at mas mahal na mga presyo. Naging makatwiran ng lahat ng ipinaliwanag sa kanya ni Thomas iyon. Seryosong binasa ni Emma ang kontrata at nalaman na siya ay naging miyembro ng koponan ng Ferrari talaga. Bilang isang driver ng karera, normal na magkaroon ng ilang mga kotse upang magsanay ng kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho. Nang maisip niya ito, ngumisi si Emma. Ganito pala. Kung nasabi mo sana sa akin ng mas maaga, hindi ako magkakaroon ng masukal na ugali ngayon. Halos mamatay ako sa takot ngayon lang. Hindi ko maisip na mayroon kang isang malawak na imahinasyon at maaari mo ring maiisip ang. Namula si Emma at ibinalik niya kay Thomas ang kontrata. Palagi mo akong pinagtatagwan ng mga bagay-bagay.
Kung hindi ka matapat sa akin, syempre mas mag-iisip ako. Ngumiti si Thomas, sa palagay ko, nararamdaman mo ang kawalan ng pakiramdam dahil sa iyong kalungkutan. Kung gusto mo ng matalik na koneksyon, ipapaalam mo lang sa akin ng malinaw. Ang paggawa ng isang kaguluhan ng mga bagay ay maaaring makaapekto sa ating relasyon bilang mag-asawa. Nahihiya si Emma at nais na maghukay ng butas at magtago. Kayong mga kalalakihan lahat ay malalaswa. Ayokong makipag-usap na sa iyo. Tumakbo si Emma sa kwarto. Si Thomas ay umiling nagatubili, sa ganoong sitwasyon, gusto niya kaya o hindi. Ang mga puso ng kababaihan ay hindi mahuhulaan tulad ng isang karayom sa dagat. Tinundan siya ni Thomas sa kwarto, at diretsyong sinabi sa kanya ni Emma, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol dito kanina? Ang pagiging isang driver ng karera ay hindi masama. Kabanata 479. Nagkibit balikat si Thomas. Ang pagiging isang driver ng race car ay mapanganib, alam mo. Nag-aalala ako na mag-alala ka. Kung gayon, bakit mo nais na maging isang driver ng race car? Para sa pera. Sagot ni Thomas sa pagbitiw sa tungkulin, alam mo na mababa ang sahod ko. Maraming mga oras kung saan ako ay tiningnan ng masama kapag lumalakad ako kasama ka. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong kumita ng mas maraming pera upang mailabas mo sa iyong dibdib ang pagmamalaki. Ang karerang ito ay hahayaan akong kumita ng halos $1,000,000 sa isang buwan. Kung mairaranggo ako, makakakuha pa ako ng higit sa $10,000,000 sa isang buwan. Kung magaling ako, kung gayon hindi na tayo kakailanganing maguluhan ng mga isyo sa pera. Natunaw ang puso ni Emma nang marinig niya ito. Pumunta siya upang hawakan ang kamay ni Thomas. Sa totoo lang, habang gumugol kami ng oras sa panahong ito, may naiintindihan ako. Maraming oras kung saan hindi malulutas ng pera ang lahat. Ang pagsasama at totoong pag-ibig ay higit na mahalaga kaysa sa pera. Ngumiti si Thomas at sinabi, kung gayon, hindi ba ako maaaring lumabas at kumita ng pera? Umisi si Emma at tinaboy si Thomas. Hindi. Ayokong gugulin ang natitirang buhay ko sa isang mahirap na bata. Wow! Napakayabang ng tunog mo ngayon, ngunit talagang isang materyalistang babae ka. Kakahiling mo lang. Pabirong tinapik ni Thomas si Emma. Nagbiruan sila sa kama, at sila ay nakakulong sa mga bisig ng bawat isa. Tinamantala ni Thomas ang pagkakataon at sinabi, dapat ba nating gawin iyon ngayong gabi? Nagpout si Emma. Hindi. Kailangan kong mag-business trip bukas. Hindi ito maginhawa para sa akin. Isang paglalakbay sa trabaho. Oo. Pinakiusapan ako ni Lolo na pumunta sa Glorious Sun upang bumili ng isang batch ng mga materyales na bakal. Maaaring kailangan kong umalis ng halos 2 hanggang 3 araw. Sa kasamaang palad, ang lugar ay nasa Southland District pa rin, kaya't hindi talaga ganoon kalayo. Nang marinig niya na pupunta siya sa Glorious Sun, sumiklab ang galit sa mukha ni Thomas. Ang iba ay maaaring hindi alam ito, ngunit lubos na alam ito ni Thomas dahil siya ang pinuno ng pangatlong lugar. Ang Glorious Sun ay kasalukuyang ang pinakamagulong lugar sa Southland District. Ang seguridad doon ay kakilakilabot. Nais ni Thomas na magsagawa ng malakihang operasyon at ilagay ang kaayusan sa lugar ng paulit-ulit, ngunit hindi siya kailanman naglakas loob na kumilos ng madali. Ang isang normal na tao na nagpunta doon ay magmamarcha lamang sa kanilang sariling kamatayan, at lalo na para sa isang magandang babaeng kagaya ni Emma. Pinakiusapan ni Richard si Emma na bumili ng mga materyales na bakal mula sa lugar na iyon. Tiyak na may masamang balak siya para doon. Maaaring malaki ang galit niya kay Emma dahil ang Emperor Residence ay binago sa isang libingan. Ngayon, inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan upang makapaghiganti. Hindi niya mailigtas o mailayo ang sariling apo sa kapahamakan. Mabagsik talaga ang matandang ito. Sinabi ni Thomas, Emma, bakit hindi ako sumama sa iyo bukas? Taglit na natigilan si Emma. Hindi ka ba lumagda sa isang kasunduan? Mabuti bang sumama ka sa akin? Ayos lang. Ito ay isang pansamantalang kontrata. Maaari ko itong kanselahin sa anumang oras na gusto ko. Ngunit, hinawakan ni Thomas ang kamay ni Emma. Walang pero. Mag-aalala ako kung pupunta ka sa ganoong lugar ng mag-isa. Sa halip na mag-alala sa bahay araw-araw, mas mabuti kung sumama ako sa iyo. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pag-ikot ng labi ni Emma. At least may konsensya ka pa rin. Dagdag pa ni Thomas, yamang may mabuting budi ako, dapat ba tayo? Hindi.
Sa huli, hindi pa rin nakatulog si Thomas kasama si Emma. Kinaumagahan, pareho silang bumainggong maaga at naglinis ng kanilang sarili. Pagkatapos ay pinandar ni Thomas ang Ferrari na binili niya kanina upang dalhin si Emma sa Southland District's Glorious Sun. Maliwanag, ito ay isang lugar kung saan ang mga demonyo lamang ang naninirahan. Ito ay isang masamang lupa. Ngunit si Thomas ay ang Diyos ng digmaan mula sa impyerno, at siya ay magtungo ngayon sa masamang lupain upang matanggal ang katiwalian sa lugar na iyon. Kabanata 480. Ang Glorious Sun ay ang lugar na may pinakapangit na seguridad sa Southland District. Walang sino man ang lalabas sa gabi sa lugar na ito. Kahit na sa araw, ang mga pagkakataon na ang isang tao ay ninakawan, ninakawin ang kanilang mga mahahalagang bagay, o ang maskam ay may mataas na tayansa. Lalo na kilalang kilala ito sa mga istasyon ng tren, istasyon ng bus, at iba pang mga nasabing lugar. Ang mabuti at masamang tao ay nagsama-sama, at lahat ng uri ng tao ay matatagpuan. Ang average na tao ay hindi maglakas loob na pumunta sa lugar na ito. Kahit na ang mga kriminal mula sa ibang mga lugar ay hindi maglalakas loob na humakbang sa lugar na ito. Mga demonyo lang ang makakaligtas sa lugar na ito. Sa isang tanggapan ng gusali ng pamilyang Hill ay sina Richard, Jade, at Harvard. Pinagsama-sama sila na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Napatingin si Richard sa mensahe sa kanyang telepono at tumawa bago sinabi, umalis na si Emma. Nagtataka ako kung paano siya babalik sa oras na ito. Sinabi ni Jade. Ang Glorious Sun ay isang lugar kung saan kahit isang malakas na lalaki ay mamatay kapag naruroon siya. At ang isang mahinang babae tulad ni Emma ay haharapin ng isang mas masahol pa ring kapalaran. Ang pinakamahalagang bagay ay, maganda si Emma, kaya't magdurusa siya ngayong gabi. Ang mga taong ito ay ganap na nawala ang kanilang pagiging tao. Malinaw na sila ay pamilya, ngunit nag-isip lamang sila ng mga paraan upang pilitin si Emma sa kanyang sariling kamatayan. Inisya ni Richard at sinabing, nagbabayad lang siya ng kasalanan niya. Masyado akong naging mapagparaya sa kanya sa lahat ng ito, kaya naman kung ganunin na lang niya ako. Hindi ko makakalimutan ang tungkol sa Emperor Residence. Emma, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, sisihin ka dahil sa dulot mong gulo. Sinabi ni Harvard, ngunit lolo, paano kung hindi pumunta si Emma sa ibang lugar at makipag-ayos lang sa nagbebenta ng diretso, pagkatapos ay bumalik sa mismong araw na iyon? Kinutya ni Richard. Imposible yan. Ang nagbebenta na pinili ko sa oras na ito ay isang sikat na bloodsucker. Kilala siya bilang Burning Beard. Hindi lamang siya humihingi ng isang mataas na presyo, ngunit gusto niya rin ang pagputol sa mga napagkasundoan. Mahirap magnegosyo sa kanya. Ang Burning Beard ay nauuhaw din sa mga kababaihan. Hindi ako maniniwala na hindi siya matutokso kapag nakita niya si Emma. Ang mga taong ito ay bulok hanggang sa kaibuturan. Talaga, ang mga pagkakataon na makumplito ni Emma ang gawain ay ganap na masisira. Dagdag pa ni Jade, ang pinakamahalagang bagay ay naimbestigahan ko na muna na ang Burning Beard ay nakakuha lamang ng kaunting dami ng mga bakal na materyales sa taong ito. Ang halagang hiniling ni Lolo kay Emma na doble ang halaga ng stock ng Burning Beard. Paano niya ito bibilhin? Imposible para sa kanya na bilhin ang halagang iyon. Nagpalakpak si Harvard at lubos na humanga sa iskema ni na Richard at Jade. Sinabi ni Richard, ang paglalakbay sa Glorious Sun sa oras na ito ay tiyak na magiging isang bangungot na hahantong kay Emma magpakailanman. Gayun din, kahit na siya ay bumalik na buhay. Dahil sa hindi niya magagawang gampanan ang kanyang mga tungkulin ng maayos. Magdadala siya ng pagkawala sa kumpanya at magkakaroon ako ng dahilan upang bawiin ang kanyang pagbabahagi pati na rin ang pagpapalaya sa kanya sa pamilya. Ipinakita ng kanyang mga salita na kinita ni Richard ang matinding pagkamuhi kay Emma. This time, galit na talaga siya. Ipinakita rin ito na nais talaga niyang ihatid sa isang sulok si Emma. Ang kanyang pamilyang pagmamahal at sangkatauhan ay itinulak sa likod ng kanyang isipan. Malinaw ang kalangitan at walang mga ulap sa paningin. Isang cool na mukhang Ferrari ay hinimok sa Glorious Sun. Batay sa GPS, narating nila kaagad ang teritoryo ng Burning Beard Smoke Steel Factory. Matapos ay parada ni Thomas ang kotse, binuksan niya ang pinto at bumaba si Thomas sa sasakyan bago si Emma. Sa sandaling bumaba siya mula sa sasakyan, kinilabutan si Emma sa nakikita sa harapan niya. Ang mga manggagawa sa pabrika ay halos hubad at nakaupo sila sa mga pangkat habang naglalaro ng baraha o umiinom. Wala sa kanila ang mukhang gumagawa ng maayos.
Nang makita nila si Emma, lahat ng kanilang mga mata ay nagningning na parang gutom na lobo. Sa katunayan, ang ilan sa mga manggagawa sa pabrika ay mukhang nagsisimula na silang maglaway. Ang pangyayaring ito ay kinilabutan si Emma. Nasa steel factory ba talaga siya? Ito ba ay hindi isang bilangguan? Thomas, nakarating ba tayo sa tamang lugar? Tinuri ni Thomas ang pangalan ng pabrika. Tumango siya. Ito ang lugar na ito. Ngunit, ang lugar na ito ay talagang hindi alam ni Emma kung ano ang sasabihin. Masyadong nakakatakot sa paningin. Siya ay tulad ng isang inosenteng kordero at ang mga nakakatakot na lalaking iyon ay malapit nang ubusin siya ng buong oras.